Guys, sa video na ito, share ko sa inyo ang parts and function ng analog multitester. Meron ako dito, multitester, ang brand ay Brother at model YH372C. Brother, baka naman. Yung unang parts, itinatawag nating scale. Ito yung scale. Dito natin binabasa ang value na sinusukat mo o measurement reading ng resistance, AC, and DC voltages at current. Ang next part, ang tinatawag nating pointer. Ito yung needle shape na nag-move siya sa scale. At ito ay mechanically connected sa moving coil. Ang next part, ang tinatawag naman nating adjustment screw. Ito yun. Na-adjust yung pointer sa zero position ng scale. Ito yan. Ito naman yung 0 ohm adjustment knob. Ginagamit ito para i-set muna sa 0 bago mag-measure ng resistance. Ito naman yung AC voltage range. Ginagamit ito para mag-measure ng alternating current voltages. Ang example nito ay wall outlet or AC source at transformer. Ito naman yung DCV range or direct current voltage range. Ginagamit ito para mag-measure ng direct current voltages. Example nito ay DC battery, power supply, regulated or unregulated power supply. Ito naman yung DCA range or direct current milliampere. Pareho lang ito sa DC voltage reading. Ang sinusukat nito ay current. Ito naman ang tinatawag nating range selector. Ito yung switch na kung saan mo ilalagay na range. Depende sa kung ano ang itetest mo o susukatin. Ito naman yung tinatawag na ohms range. Measurement ng electronic components para malaman mo kung good or bad condition. Ginagamit din ito sa pag-measure ng resistance at continuity. Ito naman ang tinatawag nating test probe terminal. Ito yung sa black at ito yung sa red. Yung black ay negative and then yung red ay positive. At ito naman ang tinatawag na test probe. Yung test probe, ginagamit ito para i-connect sa circuit or electronic components na itetest mo or i-measure. Itong parts naman na to ay para sa pag-check ng transistor. Kung ang transistor mo ay NPN or PNP. Pwede rin itong gamitin para sa pag-check ng LED or light emitting diode. Pero bago ka mag-check, kailangan naka-ohms range muna yung selector switch mo. Try natin mag-check ng LED.
Ayan guys, gumagana siya. So madidetect rito kung good or bad yung LED mo. So ngayon naman guys, share ko sa inyo kung paano basahin ang AC voltage, DC voltage at saka ohms range sa isang multi-tester. Sa ohms range, dito kayo magbabasa sa pinakataas, itong kulay blue. Yan, yung pinakataas lang. And then kung ang selector switch mo ay nakaset sa 10K, ibig sabihin lang ang multiplier mo ay 10,000. So kung nagkaroon ng movement ang inyong pointer at tumigil siya rito, so ano bang magiging reading niyan? So 20 to 30, ang per division niya ay 2. So ang magiging reading niya ay 24, and then ang magiging ang multiplier mo ay 10K. So 24,000 is equivalent to 24 kilo ohm. So yan guys, bilangin natin to rito. 20, 22, 24, 26, 28, 30. So yun ang per division niya, 2. Okay, dito pa rin tayo nakaset sa 10K. So kung nagkaroon ng movement ang inyong pointer at dito siya tumigil, so 50 to 100, ang per division niya ay 5. So kapag binilang mo yan 50 papuntang 100, ang magiging reading niya ay 55. And then ang multiplier mo ulit ay 10K, kasi dito ka nakaset yung selector switch mo sa 10K. So ang reading niya is 55,000 or 55 kilo ohm. Okay, dito na tayo sa 1K. Kung ang selector switch mo ay nakaset sa 1K, kung bibilangin mo siya 2 hanggang 5, ang per division niya ay 0.5. So ang magiging reading niya ay 3.5, and ang multiplier mo ay 1K. So kapag binultiply mo yan, 3,500 is equal to 3.5 kilo ohm. Okay, bilangin natin siya. 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, and 5. So 3.5 ang kanyang actual reading. So yung selector switch mo ay nakaset pa rin sa 1K. And then pag nagkaroon ng movement ng iyong pointer at dito siya tumigil, paano mo ba siya babasahin? So in between 50 to 100, ang per division niya ay 5. So ang actual reading niya is 75, at ang multiplier mo ay 1K. So 75,000 is equivalent to 75 kilo ohm. Kung ang selector switch mo ay nakaset sa times 10, ibig sabihin ang multiplier mo ay 10. So kung nagkaroon ng movement ng iyong pointer at dito siya tumigil, sa 10 to 20, ang per division niya ay 1. So kung bibilangin mo siya, ang actual reading niya ay 14. And then ang multiplier mo ay 10. So ang actual reading niya is 140. So naka-range pa rin tayo sa times 10. So
So kung nagkaroon ng movement ang iyong pointer at dito siya tumigil, in between 5 to 10, ang per division niya is 5 or 0.5. Yan, kapag binilang mo siya, ang actual reading niya is 5.5. And then ang multiplier mo siya ay 10. So equivalent siya sa 55 ohm. Okay, andito na tayo sa times 1, or kung dito nakaselect yung selector switch mo. So kung nagkaroon ng movement yung pointer at dito siya tumigil, ang per division ng in between 10 to 20 ay 1. So kapag binilang mo yan ay 19. And then ang multiplier mo ay 1. So ang actual reading niya ay 19 ohm. So okay na po tayo doon sa ohms range. Okay, dito naman po tayo sa AC range. Sa AC range, mapapansin nyo po dyan sa scale na yan, walang 1000 dito sa block na to. So ang gagawin po natin dyan, 0 to 10 tayo magbabasa. Gagamit na lang po tayo ng multiplier na 100. Kaya mapapansin nyo, kung 10 i-multiply nyo sa 100 dyan ay 1000 po yung range nya. So dito tayo magbabasa sa 0 to 10. Okay, tulad nito, nagkaroon siya ng movement and dito siya tumigil yung pointer nyo. Ang actual reading niya ay 9. Dito po tayo magbabasa sa scale na color black. Ito. Hindi po doon sa taas. Sa ohms range lang po ginagamit yan. Sa AC at saka DC, dito tayo sa black color. So yung actual reading niya is 9. Yan. Mapapansin nyo, ito yung 8, ito yung 10. So kung sa gitna siya tumigil ay 9. And then gagamit na lang po tayo ng multiplier na 100. So kung ang actual reading niya ay 9 at ang multiplier natin ay 100, ang final reading natin ay 900 AC. Yan, ulitin ko lang po ha. Dito po tayo magbabasa sa 0 to 10. Gagamit lang po tayo ng multiplier ng 100. Yun, another example po. Naka-range pa rin siya sa AC na 1000. So ganun pa rin po, gagamitin ulit tayo ng multiplier na 100. Kung sa 0 to 10 tayo magbabasa, ang per division po niyan ay 0.2. So mapapansin nyo, in between 2 to 4, ang actual reading niya ay 2.6. Ayan, ito po yan. 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, and 3. Ito yung pinakagitna. So kung 2.6 siya, ang multiplier mo ay 100, ang final reading mo ay 260 AC voltage. So dito na po tayo sa range na 250. So sa 250, dito nyo po babasahin yan sa 0 hanggang 250. Ayan, yung kulay itim pa rin or black. So kung
kung nagkaroon ng movement ang inyong pointer at dito siya tumigil, kung sa 0 to 250 siya, ang per division mo ay 5. So once na binasa mo yan, magsimula ka rito sa 150, 155, 160, 170, and 175. So ang reading mo dyan ay 170. Yan. Ang per division niya ay 5. So dito po ulit kayo magbabasa ha, 0 to hanggang 250. So another example po, naka-range pa rin siya sa 250. So kung dito tumigil yung pointer nyo, ang actual reading niya ay 30. At ang per division niya ay 5. Yan, 0 to 250 kayo magbabasa dito sa block. Ito naman, yung selector switch nakaset sa 50. So dito kayo magbabasa sa 0 hanggang 50. 0 hanggang 50. Yan. At ang per division mo ay 1. Ibig sabihin, ang bawat guhit ay 1. So kung dito siya tumigil, dito mo siya magbabasahin 20, 21, 22. So mapapansin nyo kung in between 20 to 30, ang actual reading niya ay 22. So dito pa rin tayo sa range na 50. Dito pa rin tayo magbabasa sa 0 to 50 dito sa black color na scale. So kung dito tumigil yung pointer nyo, ang actual reading niya ay 36. Yan, mapapansin nyo 30 to 40, ang per division niya ay 1. So ang final reading niya ay 36. Okay, dito na po tayo sa range 10. Sa range 10, ang per division mo ay 0.2. Yan, dito kayo magbabasa 0 hanggang 10. 0 hanggang 10. Pero dito pa rin kayo magbabasa sa scale na block. Okay, kung dyan siya tumigil yung pointer nyo, ang actual reading mo dyan ay 4.4. So ito yung 4, 4.2, and 4.4. Yan, okay na po tayo dyan sa AC voltage range. So yun guys, natapos na natin ang ohms range at saka AC voltage range. So ngayon naman, dito na tayo sa DC voltage range. Sa DC voltage range, kung saan kayo ng scale nagbasa kanina sa AC voltage range, dun din kayo magbabasa sa DC voltage range. So parehas lang yan dito sa block na scale na to. Okay, for example, yung unang range natin ay 1000, gagamit ulit tayo ng multiplier na 100. So dito tayo magbabasa sa 0 to 10. So kung yung actual reading niya is 2.6, 2.2, 2.4, and 2.6. So i-multiply lang natin ng 100 dyan. Ang final reading niya is 260 DC voltage. Okay, another example.
nagkaroon ng movement yung pointer nyo at dito siya tumigil, so naka-range pa rin siya ng 1,000, dito pa rin kayo magbabasa sa 0 to 10. So ang actual reading niya ay 5.4. Ang kayo ng multiplier, ang final reading niya is 540 DC voltage. Ngayon naman ay naka-range sa 250. So ang per division niya ay 5. So dito kayo magbabasa sa 0 to 250. Okay, try natin sa bilangin. 150, 155, 160, 165, 170, 175, and 180. 180 DC voltage. Okay, next example, naka-range pa rin siya sa 250. Ang per division niya ay 5. So ang actual reading niya ay 60. So dito pa rin kayo magbabasa sa 0 to 250. So bilangin natin, 50, 55, 60. So ito yung final or actual reading niya. Okay, yung selector switch nakaset sa 50. So ang per division niya ay 1. So dito kayo magbabasa sa 0 to 50 or 50. So ang final reading niya ay 35. So makikita nyo naman dito, in between 30 and 40, nasa gitna siya, 35. So try natin siyang bilangin. 31, 32, 33, 34, and 35. So 35 ang final reading niya. So naka-range pa rin sa 50. So dito pa rin kayo magbabasa sa gitna sa 0 to 50. So ang final reading niya ay 12 DC voltage. Bilangin natin, 10, 11, and 12. So naka-range yung selector switch mo sa 10. Ang per division niya ay 0.2. So dito kayo magbabasa sa 0 to 10. Ito. Dito pa rin sa block scale ha. Itong kulay black, itong nasa taas na to. Yan. So ang actual reading niya ay 0.8. So try natin siyang bilangin. 0.2, 0.2, oh sorry, 0.4, 0.6, and 0.8. Yan. 0.8. Another example, naka-range pa rin sa 10. Ang actual reading niya is 7.2. So mapapansin nyo, yung gitna ng 6 at saka 8 ay 7. And then ang per division niya, o bawat guhit niya ay 0.2. Kaya 7.2 ang actual reading niya. Okay, naka-range yung selector switch mo sa 2.5. So dito kayo magbabasa sa 0 hanggang 250. I-divide nyo na lang siya sa 100. Yan. At ang per division niya ay 5. Or bawat guhit niya ay 5. So kung ang actual reading niya is 145, i-divide mo lang sa 100 yan, ang final reading mo ay 1.44 DC voltage.
Yan, dito kayo magbabasa sa 2 hanggang 250. I-divide nyo lang sa 100. Okay, another example. Naka-range pa rin sa 2.5. Ang per division niya ay 5. Then, pag binilang mo yan, 115. Ito yung 100, 105, 110, and 115. I-divide mo lang sa 100 dyan. Ang final reading mo ay 1.15 DC voltage. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang aktual na paggamit ng multitester kung paano magsukat ng AC and DC voltages. So ang unang gagawin nyo, kailangan nakaset yung selector switch nyo sa AC range. So dito na lang tayo magsusukat, and then yung extension cord na to ay nakasaksak sa wall outlet. So dito na lang tayo magsusukat. So yan guys, nakita nyo, nag-move siya at tumigil sa 220. Yan yung AC voltages. Okay. Ang susunod na susukatan natin ay yung transformer. Sa transformer, may tinatawag tayong primary, ito, and secondary, yung sa kabila. Yan. Bago natin sa i-check, kailangan nakaset yung selector switch mo sa AC. Then, on. Susukatan natin yung primary, kung ilan ang voltage. Yan, nakikita nyo guys, 220 yung reading nya. Yan yung reading ng primary. Ito naman yung secondary ng transformer. Meron siyang 0, meron siyang 3, meron siyang 4.5, meron siyang 6, meron siyang 9, at meron siyang 12. So ngayon naman, susukat tayo ng secondary output ng transformer. So kailangan naka AC range pa rin siya. So kung susukat tayo ng hanggang 9 volts, kailangan yung selector switch mo ay nasa 10. So kung lalampas na siya sa 10, kailangan nasa 15 na siya. Okay, try natin sa sukatan. 3, 4.2, 6, 9.2, and then next yung 12. So kailangan yung range mo ay nasa 50. Yan, 12 volts siya. So guys, walang problema ito kahit na magkabaligtad. So kahit itong red, ilagay mo rito, walang problema dyan. Kasi ang AC range or AC voltage ay wala pong polarity. So ngayon naman guys, ang
i-measure natin ay DC voltage. So kailangan yung selector switch nyo ay nakaset sa AC range. So ito yung susukatan natin, regulated power supply. And then yung input nya ay nakatap sa 12 volts ng transformer. So ito yung 0, ito yung 12. Ito yung magiging supply ng regulated power supply. So once na supplyan yan, ito yung AC, sa kabila ito yung DC. So huwag nyo muna itong pansinin guys, dahil mamaya pa natin itetest ng amplifier. Okay, try natin magsukat. Una natin yung power supply. So yun guys, ito yung output ng DC voltage. So 12 volts. So pag pinihit mo itong potentiometer nya, magbabago yung voltage or mag-a-adjust. Yan guys, mapapansin nyo yung movement ng pointer. So meron kayong makukuha dyan 0 to 12 voltage. Yan. So nasa 0 na siya. And then pag pinihit mo siya clockwise, mag-move yung pointer niya hanggang sa ma-reach niya yung maximum voltage na 12 volts. So ito guys, yung wiring connection niya. So ito yung input 12 volts galing ng transformer, then susuplayan niya yung regulated power supply, and then yung output niya susuplayan niya yung amplifier. Ito. So yung DC output niya, kailangan hindi siya pwedeng magkabaligtad. Meron siyang polarity dyan, negative and positive. Okay. And then ito naman yung input. Yan, papunta ng cellphone or device, kung anong device ang gusto nyong gamitin dyan. Yan. And then ito naman yung para sa output or speaker. Ito. Yan. So yun guys, gamit lang kayo ng terminal block. Ito, mga terminal block, para mas maayos yung wiring ng mga project na ginagawa nyo. Okay? So yun lang guys, and maraming salamat sa panonood. Wow!